Sir, good morning po. Kukuha po ng ayuda. Ikaw na naman? Pangatlong balik mo na ngayon ah! Kaya nga po sir, bumalik ako kasi yun yung sabi nyo yung nakaraang araw, bumalik ako ngayon. Teka, ikaw nga yun. Anong pangalan mo nga ulit? Eden po. Oh, wala ka sa listahan. Oh, ang gagawin mo, umalis ka na, bumalik ka na lang ulit bukas, baka nandito ka na sa listahan. Sir, paulit-ulit na lang po yung sinabi nyo. Baka nandyan po talaga yung pangalan ko. Wala nga eh. Anong gagawin ko? Wala ka sa listahan ng mga makakatanggap ng ayuda sa mga food delivery rider. Para nga lang to sa... Baka naman peke ka, ha? Sir, hindi po ako peke. Ito nga po, oh. Yung Tingin isang ako. araw ko po yung pinapresent sa yung ID ko. Hindi ako naniniwala. Baka peke din yung ID mo. Sir, hindi po yan peke. Kahit iscan nyo pa yan. Alam mo, liit ng utak mo eh, no? Kung anong sinlaki ng bibig mo, sinliit naman ng utak mo. Hindi ka makaintindi, ha? Pero sir, kailangan ko po makuha yung ayuda ko, sir. May karapatan naman po ako, food delivery driver din naman po ako, ah. Food delivery rider ka ba talaga o nagagawa ka lang ng kwento? Hindi ako naniniwala sa'yo, ha? Kasi itong mga perang to, para lang to sa ayuda ng mga food delivery rider na totoo. Pero Huwag mo sir, akong lolokohin, ha? Pero sir, teka lang, bakit yung nauna sa akin kanina? Binigyan mo ng ayuda, hindi naman po yun food delivery rider. So, kasi ang gusto mong palabasin, ang loloko ako dito, na binibigyan ko ng ayuda yung mga yun, na hindi naman food delivery, mga tingin mo, kakilala ko, kamag-anak ko, alam ko na yung mga ganyang iniisip mo, hindi yan totoo, ha? Kaya nga po sir, yun nga po yung narinig ko, tinawag kang pinsan. Diba? Chismosa ka nga. Oh, chismosa ka. Kasi lahat ng buhay ng ibang tao, papakialaman mo pa. Pero sir, kukunin ko na lang po sir yung ayuda ko. Sigurado naman nandyan yung pangalan ko. Rehistrado po ako bilang Alam mo, food delivery nanununtok ako ng driver. babae. Sumustukin ko na lang yung mukha mo, ha? Di ka makaintindi? Gusto mo iaalog ko pa yung ulo mo para maintindihan mo na wala ka sa listahan. Wala! Sir, kailan mo ba ako papabalikin ulit? Babalik na lang po ako. Hindi, ang gawin mo, bumalik ka, susunod naman na linggo. Dahil binuwisit mo ako eh, ha? Sige po sir. Oo, umalis ka na. Patay gutom. Taing-tai sa pera. Oh, hello, Joshua. Oo na, nakakuha na yung isa nating pinsan. Pumunta dito. O, agahan mo ngayon. Magka-cut off na, bilisan mo. Hindi ko binibigyan yung mga iba dito na kahit nakalista. Oo. Magdala ka ng ID mo tsaka birth certificate, ililista kita. Ngayon na ha, isama mo na yung kapatid mo, si Arian. Oo, tag-isa kayo. Siyempre, ako pa ba? Sige na. O anak, saan na naman ang punta mo? Kadadating mo lang ah. Kinuha ko na yung ibang groceries na binili natin kahapon. Pandagdag dun sa iba ko pang nakolektang ayuda. Kaso nga lang, yung isang kapitan, ayaw ibigay yung ayuda ko. Ganon? Pero teka muna, wala ka bang makatulong? Bakit ikaw ang talagang bumabalikat naman yan? Ma, kaya ko pa naman. Kahit babae ako, nagagawa ko magbuhat. Huwag kang mag-alala. Para naman tong walang tiwala sa kakayahan ko. Nag-aalala lang ako para sa'yo. Ang bibigat ng mga dilatang yan. Basta para sa sambayan ng Pilipino, gagawin ko. Yun naman talaga yung naging kong advocacy, di ba? Simula nung nagka-pandemic. Kaya hanggang ngayon, pinagpatuloy ko talaga. At least, yung ginagawa mong yan, nakakatulong ka talaga. Manang-mana ka talaga sa akin. Nakakatuwa ka. Salamat po, ma. O siya, sige na. Mauna na ako. Hinihintay na ako ng iba kong kasama. Basta kung ano man ang kailangan mo, ha, nandito lang ako kung kailangan mo ng suporta. Sige po, ma. Okay, sige, ingat ka lagi. Ikaw din dyan. O, ito, tanggapin mo. Para sa'yo yan. Naku, maraming salamat po. Ang laking tulong na po nito sa pamilya ko. Walang anuman. Alam mo ba, yung mga tulong na yan, tanggapin nyo. Kasi gusto ko talagang makatulong sa mga taong katulad nyo. Alam ko naman na mahirap ang panahon ngayon, lalo na nagmamahalan lahat. Yung totoo nga po niyan, yung barangay, namimigay po sila ng ayuda. Pero alam niyo po ba na hindi po talaga kami nakakatanggap kahit na kitang-kita naman sa sitwasyon namin na kami yung mas nangangailangan ng ayuda na yun. Pero wala po kaming natanggap kahit 5 butas. Sikap naman, pinamimigay niya po yung mga ayuda na para sa amin, doon po sa pamilya na niya na may kaya. Ganun ba? Hindi naman yan magtatagal yung mga ganyang
gawain ng taong masasama, di ba? Sa bagay. Tsaka huwag kang mag-alala kasi yung mga binibili ko ng mga groceries, galing yan sa mga sobrang kita ko dun sa pagiging food delivery rider ko. Kaya, ito pa, may sobra pa ako. Para sa inyo yan. Naku, sobra-sobra na po. Huwag ka na nga mahiya. Basta tulong ko to sa inyo. Sige po tatanggapin ko na po to. Talagang malaking tulong po to sa amin eh. Oo, pambaon yan ng mga anak mo. Siya nga po pala, may iba po ako. Sa sobrang bait niyo po, baka pwede naman pong malaman kung sino ka. Hoy, ano yan? Ano to? Ba't may pera ka at may ayuda ka? Saan to galing, ha? Kap, akin po yan! Anong sayo? At saan to galing? Sa akin po yan galing. May pera pa, ha? Tsaka mga pagkain. Kapitan, parang awa niyo na. Sa akin po yan galing. Binigay ko yan sa kanya. Dali, tumigil ka. At ikaw tumigil ka din. Gusto pag-uuntugin ko kayong dalawa, ha? Ikaw, natatandaan kitang babae ka eh. Ikaw yung rider na balik-balik dun sa opisina ko kasi hindi ka nakakatanggap ng ayuda. Tapos ngayon, may ayuda ka. Binibigyan mo pa tong kutong lupa na to, ha? O saan to galing? Saan to galing? Kapitan, hindi po yan kutong lupa. Katulad natin yung tao. Nangangailangan din. Kung nagtatanong ka kung saan yan galing, galing po yan sa mga sobra kong kinita sa pagiging food delivery rider. Hindi ako naniniwala. Kasi nga yung mga kinikita yung mga food delivery rider, kulang pa nga yan sa pangkain mo. Mamimigay ka pa, ha? Di ba mga mahihirap lang naman kayo mga food delivery rider, mga patay gutom kayo, kaya nga yan lang yung trabaho nyo eh. Kaya nga po ako nagsisikap para may pasobra ako, para makatulong ako sa kanila. Kasi alam ko, yung mga ayudang para sa kanila, napupunta sa pamilya mo. Tapos gagawan pa ako ng kwento. Gusto mo, gigigil na ako, babanatan ko kayong dalawa. Akin na po yan, iuwi ko na po yan. Akin nga to. Akin to. Akin lang to. Kasi alam ko namang galing to sa opisina ko. Ninakaw nyo lang to. Ikaw, umalis ka. Umalis ka dun. Alis. Kap, ano ba? Masyado na kayo mapanakit. Mapanakit. Tama lang yan para magtanda. O ikaw, kahit babae ka, gusto mo makatikim sa akin, ha? Hindi porket babae ako, gaganyanin niyo ako, Tsaka pinaghirapan ko po yan. Akin po yan lahat. Magnanakaw ka. Ikaw po yung magnanakaw, mapanakit pa. Kap, akin na yan. Akin po yan. Papansin ka talaga, ha? Ayaw mo talaga magtanda. Ayaw mo ako irespeto. Kapitan ako dito sa barangay natin. Hindi ako magiging kapitan kung hindi ako matalino at saka magaling. Dahil dyan, may award ka sa akin. Teka nga lang. Halika dito. Saan mo ko dadalhin? Saan kita dadalhin? Sa barangay. Ikukulong kita. Sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin. Ako, nasasaktan ako. Kapitan, parang awa niyo na po. Hindi ka lalabas dito sa opisina ko kasi ngayong araw, wala ka ng trabaho sa pagpo-food delivery mo, makukulong ka pa. Pero sir, Kapitan, bakit po ako makukulong? Wala naman po akong ginawang krimen. Isa pa, bakit niyo ko huhulihin? Hindi naman po kayo pulis at bawal dito mag-detain. Yan, isaksak mo sa maliit mong kakote, ha, na kapitan yung binangga mo. Ibig sabihin, malakas ako, madami akong koneksyon. Mga pulis dito sa atin, naku, takot yan sa akin. Hindi mo man lang inisip na irespeto ako, ha? Papaya mo pa ako dun sa kutong lupa kanina na kinuhanan ko nito. Kung nag-agree ka na lang, kung okay ka na lang sana, hindi ka makukulong, hindi ka madadamay. Kaso po, mali po yung ginawa niyo. Tsaka yung ginawa niyo, pag nanakaw po yun sa akin. Yung pagnanakaw, galing nga to sa akin, opisina ko. Ikaw yung magnanakaw. Ilang beses na kitang tinaboy, di ba? Saan ka nakakuha nito? Hindi ako naniniwala na nakuha mo to sa pagpupud delivery mo. Paano pong nagnakaw ako? Hindi nga kayo nakabigay sa akin ni isang ayuda. Lagi niyo na lang akong pinapabalik. Hanggang ngayon, wala po akong natatanggap. Dami mong sinasabi, no? Mga babae talaga, mga mabunganga kayo eh. Ratrat kayo ng ratrat, wala namang kasense-sense yung mga sinasabi nyo. Ano ka ngayon? Tameme ka, di ba? Tameme. Asan na yung nanay mo? Pinagmamalaki mong nanay. Ewan ko na lang kung makalabas ka pa talaga dito kasi ang piyansa mo, 100,000 pesos. Teka lang po, Kapitan. Bakit may piyansa pa pong nangyayari ngayon? Gusto ko eh. Gusto ko may piyansa. Uulitin ko pa ba sa'yo? Kapitan nga ako eh. Ang bobo mo talaga. Sa nanay mo pinagmamalaki. Hulaan ko kung anong trabaho ng nanay mo. Siguro nanay mo, pokpok, no? Tapos ikaw, anak ka lang sa pagkalandi niya. Tapos wala kang tatay. Kapitan, masyado naman po kayong namimersonal. Tawagin mo nga yung nanay mo. Pag muling ko pa kayo, asa nanay mo? Papunta na po. Saan? Mayor! Mayor, nako.
Saktong-sakto yung bisita mo dito sa opisina ko. Nakahuli ako ng, yan, magnanakaw. Tapos, etong mga ayuda, ninakaw nung food delivery rider na hayop na yan, pinamigay sa mga mahihirap. Huling-huli ko. Kaya ngayon, ikukulong ko, piyansa niyan, mayor, nilagay ko 100,000. Eh kasi, mga magulang siguro niyan, walang kwenta. Mga tanga, mga mahihirap. Ganun ba? Alam mo, Kapitan, itong mga ayudang to, hindi naman talaga siguro galing sa'yo yan. Kung makikita mo, ang mga dilatang yan is imported. Kusa niya yung pinamimigay dahil tumutulong siya sa mga kapwa niya na mga mahihirap at kailangan nitong mga bagay na ito. Eto namang perang ito, galing yan sa savings niya, sa kita niya, para rin pagtulong sa mahihirap. Ang anak ko ay kailanman hindi magnanakaw. Hindi ko siya pinalaking magnanakaw. Mayor, sandali naguguluhan po ako. Anak niyo po tong delivery rider? Delivery rider siya, nagdi-deliver siya para may extra income siya sa pagtulong sa mahihirap. Hindi ba? Nakita mo yung ID niya na food delivery siya, pero yung ilang beses niyang balik sa'yo sa paghihingi ng ayuda, nabigyan mo ba? Di ba hindi? Samantalang residente siya rito sa barangay natin. Alam mo, Kapitan, 3 linggo na kitang pinaiimbestigahan kung saan napupunta ang mga lintek na ayudang yan. Saan mo nilalagay? Sa mga kamag-anak mo, sa mga taong gusto mo lang bigyan. Di ba may listahan ka na? Bakit hindi yun ang susundin mo? Mayor, hindi ko naman po kasi alam na anak niyo pala tong si Miss Beautiful eh. Nakalista yan, ma'am. Nakalista nga. Pero hindi mo binibigyan. Hindi ka pa nagpasalamat na sa kusang bulsa niya ibinibigay yung mga tulong na gusto niyang maibigay sa mamamayan na hindi mo nagagawa. Dahil kinukurakot mo. Kinukurakot mo ang mga ayuda. Ma, tama na yan. Paano ba naman ako makikilala ni Kapitan? Siyempre, hindi tayo magkaapelyido, gawa ng may asawa na ako. At hindi naman niya alam na anak mo ko, gawa din ng hindi niya ako nakita dito ng ilang taon, gawa ng galing ako sa US. At itong mga pinamimigay ko, tama si Mama, imported to. Yung iba naman, pinamili ko ng galing sa sarili kong sikap. Kasi yung katulad mo, nilalamangan mo yung mga mahihirap, nilalait mo pa, pinapapunta mo ng ilang beses, pero wala pa rin natatanggap. Katulad ko, porket ganito lang ba yung trabaho ko? Ganito lang din yung tingin mo sa akin? Ganito lang kaliit? Mayor, ayusin ko na lang po lahat ng mga listahan. Ibibigay ko na lang po dito sa anak niya yung ayuda. Ay, hindi na. Wala ka nang dapat ayusin dahil ayos na namin. Pati mga papeles mo, papunta doon sa presinto, nakaayos ng lahat. At matatanggal ka na sa posisyon bilang kapitan. At yung sinasabi mong pangpiyansa na 100K, ikaw ang maghanap nun kasi makukulong ka dahil sa ginawa mo. Mayor, may anak po ako, may sakit. Mayor, tsaka hindi ko po kaya mawalan ng trabaho eh. Hindi na namin problema yon. Kapitan Layog, yung mga kagaya mo na masasamang pag-uugali, tama lang na mawala sa serbisyo. Tara na, anak. Mayor, Layog, huwag ka alis dito. Dadating na yung mga pulis. Mayor! Dapat yan sa'yo. Magtanda ka na. Mayor! Hindi ko kayang makulong.